natin sa spirit man, may sakit. And praise God, amen? At so, sinasabi nga na ating pag-aaralan, bring ay welcome po sa gawain ng Panginoon. Sa akin po ay welcome lagi mag-end sa gawain. Salamat sa Diyos at alam ko, naniniwala po ako na hindi po aksidente, kahit ito po yung plano ng Diyos at gusto ng Panginoon ay gawin siya sa buhay niya. Amen? Sabi nga natin mag-aaralan ngayong oras ng amen, bring your best to God. Napakalaga po pala sa pagbawat pagbibigay natin sa Panginoon, ibinibigay natin yung best, yung pinaka-the best sa ating Panginoon. Amen? Dahil sabi nga dito, ibukas mo tayo sa Malakias, chapter 1, verse 6 to 8. Malakias chapter 1, verse 6 to 8. Pangunahan ko na po kayo, sinabi ng salita ng Panginoon, pinagsabihan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang mga paring lumalabas takot sa kanyang pangalan. Pinaparangalan ng anak ang kanyang ama at nakalipin ang kanyang Panginoon. Kung ako ang inyong ama, sabi ng Panginoon, bakit hindi niyo ako iginagalang? Kung ako ang inyong Panginoon, bakit hindi niyo ako pinaparangalan? Nilalabastahan ninyo ako at pagkatapos ay itinatanong pa ninyo, sa anong paraan namin kayo nilalabastahan? Verse 7, nag-aanay kayo sa aking altar ng mga walang halagang pagkain at itinatanong pa ninyo, paano naging marumi ang aming handog? Hinahamang ninyo ang aking altar sa tuwing maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulang, pilay, o may sakit. Subukin ninyong maghandog ng ganyan sa inyong gobernador, matutuwa kaya siya sa inyo at ibibigay ang inyong kahilingan. Amen. Sa mga tuwid bagay, amen, kung paano natin na pinaparangalan ng ating Ama sa literal, ang ating mga Panginoon o yung mga boss natin, amen, bakit hindi ninyo ako parangalan ng ganito, sabi ng Panginoon? Amen. Marami nagbibigay sa Panginoon. Lahat tayo nagbibigay sa Panginoon. Ngunit ang tanong, nalulugod ba ang Diyos sa bawat pagbibigay natin sa Kanya? Napakalinaw po, sabi nga ng verse 8, sa tuwing mag-ahandog kayo sa akin ng mga hayop na mula nung panahon po silang Old Testament, mga nag-ahayop po sila sa Panginoon, ng mga pagkupa, handog pagpasalanan, handog sa pagbibigay sa Panginoon. Sabi ito, sa tuwing maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na pula, pilay ang may sakit, subukin ninyong magandog ng ganyan sa inyong gobernador, matutuwa kaya siya sa inyo at ibibigay ang inyong kahilingan. Amen. Wala naman siguro matutuwa, amen, na ibibigyan tayo ng, kung dinadala mo, si Rayo. Di na naka-cellphone, si Rayo. Di na nakang binigyan kanyang gamit, si Rayo. Amen. What more ang Diyos? Ano kaya ang mararamdaman ng Panginoon? Kapag yung ibinibigay natin sa Panginoon, hindi the best. Amen. Sabi nga, napakalaga ng malaman natin ang standard ng Diyos sa pagbibigay. Amen. Kapag kasi ang Diyos, amen, ang standard na pagbibigay sa Panginoon, gusto niya yung pinaka-the best. Ayaw ng Lord, ayaw ng Panginoon, yung tira-tira na lang yung ibibigay natin sa Panginoon. Gusto ng Panginoon yung pinaka-the best na magmumula sa atin. Yung pinaka-the best na magkikinig natin sa salita ng Panginoon. Yung pinaka-the best na magkikinig natin sa salita ng Panginoon. At yung pinaka-the best, yung unang oras na ito, na meron tayong pusong totoong nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Maraming nag-ahandog sa maling handog. Amen. Kulang-kulang. Amen. Pwede ngayon ni Lord, kaya nantutugi, dagdagan ka. Lord, pwede ngayon ni, bibigyan ko na naman kaya nantutugi. Lord, hindi pa kasi Lord, may gusto, may tunggalong, pero ang totoo, amen, hindi nalulugod ang Diyos. Amen. Kahit anong ibigay natin sa Panginoon, kapag yan, kulang, kapag yan, hindi tama, binigay mo piso, binigay mo 5 piso, pares na po yun. Pinagnakaw pa rin ang ating Panginoon. Amen. Kaya sabi nga dito, amen, ito po yung nagsisilbing warning sa ating mga mananampalataya. Gusto ng Panginoon, amen, buksan tayo pagdating sa gusto ng Panginoon na paghandog para sa Kanya. Amen. The passage serves as a warning to all believers about the importance of honoring God with our best and not offering. Yung best, amen, yung pinaka-the best na pagbibigay natin sa Panginoon, amen. Idinidiin ito ng tunay na pagsamba sa Panginoon, hindi lamang sa panlabas.
ganda natin. Tinitignan ng Diyos, amen, ang puso natin. Sabi nga ng Marcos 12:30, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip mo, buong lakas. Amen. Yun ang gusto ng Panginoon, yung buong buo. Hayo ng Panginoon na hati-hati ka lang, kalahati. Bukas ganito, bukas ganyan gusto ng Panginoon. Kapag nagbigay tayo sa Panginoon, diretso. Kapag nagbigay tayo sa Panginoon, walang pag-aalinlangan. Amen. Kapag nagbigay tayo sa Panginoon, gusto ng Panginoon, yung nagmumula sa ating mga puso. Amen. Kaya sabi nga, amen, bring your best to God. Amen. At sa oras na to, amen, Huwag po natin hayaan na hindi natin ibibigay ang pinaka the best sa ating Panginoon.